Magandang araw! Ngayon nga pala tayo ay magluluto ng ating pananghalian, kaya tara, samahan niyo ako. Sabi nga ni nanay, babarin ko nga raw itong aming manok sa toyo at kung saan-saan pa para nga raw may maiulam. Ay kakoy teka isi-search ko pero kakoy sige na nga wag na nga lang. Kaya ako na nga lang yung gumawa nitong pagmamarinate at kung saan ko nga ba to ibinabad. Sa totoo nga lang gusto ko na makuha yung timpla ng inasal pero syempre mahirap-hirap yun, pero gumawa na nga lang ako ng aking timpla. Adi ayun na nga ang ginawa ko, kumuha ako ng lagayan na medyo malaki-laki para dyan ko na nga rin lalamasin yung manok na ilalagay natin. Naglagay muna ako dyan ng 5 kutsara ng toyo kasi baka kako masyadong dumami, di bale mag-a-add na lang kako ako kapag kinulang. Pagkatapos ko na makapaglagay ng toyo, naglagay naman ako dyan ng ketchup, asukal at saka nga ng pamintang durog. Nung nakita ko nga yung manok at saka itong dami ng aking ginagawa para nga kakong hindi magiging balanse, kaya nagdagdag pa ako ng 5 pang kutsarang toyo. Sa totoo lang talaga pinag-iisipan ko nga kung magbablog ba ako nito o hindi na. Kasi nga mga kaano hindi ko paggamay kung paano nga bang lutuin yung mga inasal na yon. Pero syempre yun namang pagluluto trial and error yan. Malay nyo dito hindi pa ganong masarap pero at least alam ko na kung ano yung next na gagawin ko sa susunod. Nung nakapaglagay na nga ako ng 5 kutsarang toyo, naglagay na nga ako dyan ng 4 na pirasong kalamansi. Piniga-piga ko lang siya dyan at hinayaan ko na nga nandiyan yung buto. Hindi naman yan kakainin kaya hayaan nyo na nga lang dyan. Tapos, sinilagay ko na nga rin yung pinitpit ko na luya at saka nga yung bawang. Hinalo-halo ko lang, matapos nun, piniga-piga ko pang mabuti yung luya at saka yung bawang para nga lumabas ng mabuti yung lasa at kapag ka ibinabad na yung manok, talaga namang tumiim yung lasa doon sa may manok. At habang ginagawa ko nga yung mga bagay na yan, nakababad nga yung atsuite doon nga sa may mangkok para kataon kapag ka nakatapos na akong maghalo-halo, saka ko naman ilalagay yung ating atsuite. Yung ginamit ko nga pala rito ay yung magic na atsuite pero meron naman kami na yung natural lang, yung original, nagbigay kasi nun si Jowa. Pero kasi sa totoo lang, mas gusto kong gamitin yung original kasi syempre original nga pero kasi kapag kailangan mo yung mapula, napakabilis kasing pumula nung magic atsuite. Kaya yun na lang yung ginamit ko. Tapos, naglagay na nga rin agad ako dito ng atsuite para kapag nakababad pa lang yung manok, talagang makulay na nga. Matapos nun, hinalo-halo ko lang tapos piniga-piga ko ulit itong ating mga sangkap tapos inilagay na nga natin isa-isa rito yung mga manok. Nga pala baka magtaka kayo kasi kako mang inasal style ito ay iba-ibang mga parte. Akala nyo kasi kapag inasal yung mga leg part lang na malalaki, di ba? Pero ito kasi ay kahit anong manok kasi buong manok ito, bale may mga paa dyan, mayroon dyang kapirasong ganon, kapirasong pakpak, basta yung iba't ibang parte. Ang mahalaga lang kasi makuha namin yung lasa na gusto namin. Bale, nung mga oras na yan, hinahalo-halo ko habang nilalagay nga ni nanay yung mga manok. Eka ko nga kay nanay, ba't ka ako hindi nilagyan ng mga butas-butas itong manok para nga mas pumasok yung lasa doon sa loob. Sabi niya, nakalimutan daw niya, hayaan na nga kako dahil ako na nga lang yung maglalagay. Bale, ginawa ko yung mga toyo na yan, isinaboy ko nga ng isinaboy doon sa mga manok, tapos kumuha na ako ng tinidor at pinagtutusok na nga itong mga manok. Nako, iyon namang aso namin, hindi na nga nakisama, wala namang tao, pero tahol ng tahol, siguro naaamoy yata itong ginagawa ko. Di ayun na nga, nung matapos ko na nga na matusok-tusok, yung manok, kumuha nga ako ng plastic kasi nakita ko sa video na sa YouTube, nilalagyan nila ng plastic yung ibabaw. Tapos, ang nakita ko lang ay supot na labo, bali biniyak ko lang. Tapos, nung nakita ni nanay, ano daw bang ginagawa ko, ay meron daw kaming plastic, yung totoong panlagay
bagay sa mga ganyan. Ay kako, hindi mo sinabi. Akala ko yung sinasabi niyang meron tayo dyan ay plastic labo. Yun pala yung totoong plastic. Kaya tinanggal ko yung una kong inilagay, tapos ginamit ko na nga itong plastic na binigay ni nanay. Ayos pala to, dumidikit ah. O di ba inosenteng-inosenti ko dahil dumidikit ka ko yung plastic. Akala ko kasi dati kapag nakakakita ako ng mga ulam na may nakatakip na plastic, akala ko kasi binatak lang ng mabuti. Although oo, binabatak nga talaga siya, pero yung plastic pala talaga yung dumidikit. Kaya ayun nga, medyo nag-struggle lang ako kasi nga medyo bitin pa ng kaunti yung plastic, pero pinatungan ko na lang siya nung supot na labo. Nung habang nakamarinid naman yung ating manok, ang ginawa ko naman ay magpaparikit naman ako ng apoy. Kaso lang, sayang naman yung apoy kung wala man lang nakalagay. May nakita ako dito sa ilalim ng banggera namin na kamote, kaya ang ginawa ko na nga lang, hinugasan ko na nga lang ito at ilalaga ko na nga lang kako dito sa labas. Nung maganda na nga yung aking pagpapaapoy, inilagay ko na nga yung kamote at saka ko ito tinakpan. Tapos noon, habang nilalaga ko iyan, ako ay umikot-ikot doon sa gilid namin dahil naghahanap ako ng mga panggatong na pwedeng magbaga. Tapos, nung nakaluto na nga ako ng kamote, tinanggal ko na nga iyon, saka ko na nga inilagay itong ating mga niluluto kasi anong oras na din, malapit na nga umuwi yung kapatid ko, 12:00 kasi nakakauwi yun, ay Diyos ko 11:30 na, noon pa lang ako magsasalang. Nga pala, muntik ko nang makalimutan, di ba may natira ako kanina na pinaglagaan or yung pinagbabaran ko ng atsuite. Ang ginawa ko, yung pinagbabaran ko ng atsuite, naglagay ako ron ng ketchup at saka ng mantika para iyon yung aking ipampapahe dito sa aking niluluto. At talaga, habang niluluto ko palang grabe, akala ko nandun ako sa inasal. Wow! Hindi, seryoso, napakabango talaga nung aking niluluto. Akala ko nga para akong nagtitinda ng barbecue sa mga kanto-kanto kasi kapag nag-iihaw ako dati, wala siyang amoy. As in yung parang nag-iihaw lang, pero nitong nagluto ako nito, talagang napakabango at amoy na amoy ko nga yung tamis. Bale, inalagaan ko nga lang sa biling. Wow, sana all. Yung tipong hindi ko siya iniiwanan. Tapos tignan ninyo oh. Dumating na kasi yung kapatid ko pero hindi pa ako nakakaluto at iyon palang naluluto ko. Tapos naiwan nga itong dalawang malaki. At napakasarap naman niya. Kaya baka next time, pak na to.